Mga kasolid, isang nakakagimbal na balita ang sumabog ngayon sa buong bansa. Kumakalat ngayon ang matinding usap-usapan online na di umano, arestado at naiyak pa sa loob ng kulungan ng isang matinding personalidad mula sa mga Marcos. Totoo nga ba ang mga kumakalat na ulat na ito, o isa lamang itong matinding paninira ng mga kalaban sa politika para guluhin ang isip ng taong bayan? Sa kabilang banda, isang napakalaking tagumpay naman umano para sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naganap. Ayon sa mga mainit na ugong-ugong, tuluyan na raw nanaig si VP Sara sa Korte Suprema matapos ibasura ang mga inihahaing kaso laban sa kanya. Dahil sa mga sunod-sunod at magkakasabay na kaganapang ito, tila naiwang nga at walang magawa ang palasyo, partikular na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami ang nagtatanong kung paano haharapin ng pamahalaan ang kaliwat kanang dagok na ito. Ito na nga ba ang simula ng pagguho ng mga plano ng kabilang kampo? Habang patuloy na naghihintay ang taong bayan ng opisyal na pahayag mula sa Malacanang, lalong umiinit ang diskusyon sa buong social media. Ano ang inyong reaksyon sa matinding balitang ito? Dapat ba tayong maniwala agad o kailangan nating suriin ang mga ebidensya? I-comment na ang inyong matapang na opinyon sa ibaba at huwag kalimutang i-share ang videong ito. Na kung tawagin natin ay mga hayop. Opo. May dangal yung tao eh. Siyempre po, bilang tao, tama kayo. Oh. Yung kahit na nasa ilalim ka ng kahirapan, tatanggapin niya yung tulong, bakit hindi? Oho. Pero kung halimbawa yung panay-panay, yung palagian na lang, ayaw niya yung ganun eh. Spoon feeding na lang Mas nangyayari. gusto ng tao na Trabaho. tulungan mo na lang ako sa ibang paraan para kikita rin ako. Hinaalala niya yung karangalan eh. Lalong-lalo na may pamilya siya. Oho. Hindi lamang yun. Una yung karangalan na yun, tsaka yung kumpiyansa niya sa pagdadala ng buhay. Hindi naman kami dapat ganito lang, sabi niya. Hindi lang umpura. Pangalawa, iisipin niya, lalo na kung tumatanda na siya ang kagaya mo din. Ayun, tama. Tama din po naman. Ano? Sasabihin niya, Oho. teka muna, ganito ba ang iiwanan ko na kalagayan ng aking pamilya? Halimbawa Iniisip sa akin, niya yun eh. Tama. Oho. Kaya kapag ganito ang naging larawan ng ating pangkabuhayan, ligaligsi eh. Oho. Hindi siya masaya. Ligalig eh. Oh. Nandun yung takot. Totoo. Dapat hindi ganun eh. Dapat ang taong bayan nananatiling matatag. Oho. Alam mo naman, ano yung katatatag ng isang republika kundi ang kanyang mamamayan? Totoo po. Totoo. Matatag na mamamayan, matatag na republika. Yan ang dapat na maitaguyod natin. Oho. Bagamat kailangan din palang ayuda, pero dapat turuan din natin ang ating mamamayan na maging matatag, na hindi yung puro umaasa Yung lang. ayuda kasi, sa panahon lang ng pangangailangan Yun, yun. tama kayo. Oho. Panahon ng kasakunaan. Yun ay parte ng kaugaliang Pilipino. Maski sa ibang bansa, ganun din naman eh. Pero lalong-lalo na ang Pilipino na paladamay. Di ba? Oho. Nakita mo yung... ito, kahit hindi natin ipaliwanag, madali lang maintindihan eh. Di ba? Ano po yan? Yang pagkakapit-bahay na lang. Opo. Oo. Nagluto siya ng masarap. Paminsan-minsan, kahit mahirap ka, nakakapagluto ka ng masarap Ay, eh. siyempre naman po. Oo. Ngayon, pagka, lalo na yung adobo dyan, habang niluluto mo yun, naamoy ka agad ng kapitbahay. Mahalimuyak agad yan, sir. No? So, sabi sa akin ng nanay ko, Opo. Dante, bigyan mo si Kaano. Yan. Opo. Dadaling ko ngayon yan. Oho. Yung gusto ng Pilipino ganun eh. Oo. Nagdadamayan. Panahon man ng lalo na sa panahon ng kahirapan. Totoo po. Panahon ng pangangailangan. Nandun ka agad. So yung Totoo yan. konsepto ng ayuda, ng pagdamay, panahon ng pangangailangan. Pero hindi doon sa hindi sa habang panahon eh, Araw-araw na lang, puro no? ganun. Tama, oo. Kaya naging Totoo. institution yung kaya nung isinusulong namin yung PP, yung for peace, na gagawin naming institusyon. Oho. May laban sa kalooban ko yung gano'n eh. Masaya ako dahil meron tayong matutulungan. Pero sa banda roon, iniisip ko, tika muna,
paano kakalas tayo mula dito? Kasi Ayan. darating ang panahon, baka mamaya wala nang kaalasan ito eh. Nako, tama. Nangyari na ito sa ibang bansa. Oho. Lalo na sa Latin America. Yung exit strategy, hindi na nila nakaya yun. Oho. Hindi na establish yung tama. Kaya siguro po, yun ang tayo naman mga Pilipino, minsan nga, andyan na yung tulong, minsan nagdadalawang isip pa sila, di ba? Ipipila ka, naku, makikita ng kapitbahay ko, pumipila ako sa mga ayuda, parang hindi kayang tanggapin ng kanyang dibdib eh. Pero meron namang mga iba na naghihintay talaga. Well, iba naman po yun. Ayun naman, hindi maganda yon. Kapag ka dumami yung may ganung pananaw, bakit ka pa kanya magtatrabaho? Hintayin mo na lang, darating sa susunod na buwan yan. Oo. Dapat hindi ganun eh. Mukhang mali na po ang motivation nun, sir. Dapat hindi ganun. Oho. So, minsan, merong mga kababayan natin nalalaglag sa ganung Oho. kalagayan Oho. na hindi maganda, negatibo yun. Opo. Dapat maikintal sa kaisipan ng lahat ng mamamayan. Kapag ka ikaw ay binigyan ng ayuda, Oho. kasi panahon ng pagdarop ng pangangailangan. Yan. Pero hindi sa lahat ng panahon dapat ganito. Correct. Oo. Tama kayo, Sen. Ako naman, kaya ko lang nabanggit yan. Gusto kong pag-usapan din kasi natin, kasi nga po, ang ating mga mamamayan ngayon, mukhang, yun bang, naaawa na ba sa sarili, Sen? Dahil po sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, lahat na po ng pangangailangan nila nagtaas na. Bagamat, sabi nga nila, may pagtitiyak ang gobyerno, hindi tataas ang ganito, hindi tataas ang ganyan. Pero parang sa nakikita nila sa aktual, hindi ganun ang nangyayari, Sen. Paano kasi yung langis, ang dami kasing epekto niyan sa sektor ng ating pangkabuhayan. Opo. Yung langis, ginagamit sa transportation sector. Yan. Ginagamit din sa mga pangisdaan, sa mga fishermen. Oho. Ginagamit din ng ating mga magsasaka. Pagta-transport ng kanilang mga produkto, Oho. yung kanilang mga harvest. Meron din silang mga pasilidad na ginagamitan din ng petrolyo, ng diesel. Yeah, sa manufacturing po. No? Halimbawa, yung kanilang mga patubig. Meron Ayan, kasi yung irrigation system, yes po. Oo. mabuti ngayon, nagsisip sa solar, pero masyadong mahal ang solar. Kaya diesel ngayon, napamahal ang diesel, paano ngayon yan? Oho. Kung halimbawa, 2 hektarya yung kanyang pinatutubigan. Nako. Oh. Ang laki ng impact nito, kasi ipapasa niya yung additional cost sa kanya. Opo. So yung nagtitinda ng binhi, tumaas na rin. Kasi sabi niya, yung pagpapainit po nito kanya, gumagamit din po kami ng pasilidad. Oho. Itatransport po namin ito, yung mga isda. Meron po kaming cooling storage po. Kuryente po ang kailangan nito eh. Nako. So, dikit-dikit ngayon, pag pinagsama-sama mo yung mga add-ons na yon, Opo. yung retail price ng bawat produkto na kanilang pinoproduce. Apektado lahat. Kapag kaya na ibibilhin na ng consumer, katulad natin, mataas na talaga. Oho. At sasabihin, ba't mahal ito? Tumaas po ang presyo ng produktong petrolyo. Yun ang lagi sinasabi. Well, kaya ko naman ito nabanggit, Sen. Ako, bilang isang pangkaraniwan na mamamayan, nakikita ko mula sa 140, bumaba nung nakaraan, 20 pesos. Tapos ngayon daw po, sabi ng DOE, ang trend daw po ay another rollback sa susunod na linggo. At baka daw po umabot na naman ng panibagong, ayun pala ito po naman ay estimated lang, Sen, estimated. Sa diesel daw po, posibleng bumaba next week, 1680. Sa gasolina, malitit ng konti, 320. Sa kerosene po, 220. Ayun ang sinasabi ko nung nagtatalo kami sa committee hearing. Opo. Makikita mo ka ako dyan yung rackets and feathers Irony. irony. Yes po. Na kapag ka yung global price ay Opo. tumaas, nako, yung mga produkto magsushoot, parang Yes rocket. po. Palong-palo, sabi pero nila. pag bumagsak naman ang pandaigdigang presyo, sabi nila, Oho. para namang feather. Ano yung feather sa Tagalog? Pakpak.
Hindi naman pakpak. Wing naman ang Wing, pakpak. ganun ba? Pwede yung balahibo. Balahibo. Balahibo ng manok, yung pinaka-fine na fine. Yes po. Bago siya talaga Naku, pag tuluyang ganun-ganun bumagsak yan, oh. sa ano, pag ganong-ganong pasi. Oo, pag Ang umihip ang tagal. hangin, medyo... Isipin mo yun, sisirit siyang parang rocket. Bigla yan, bilis eh. Bilis, Pero oo. pag bumagsak naman, Dahan-dahan. pahili-hiling ganyan. Pahili-hili. Yan kamukha niya. Oo. Ngayon, tatanungin mo rin siya, paano nyo nakuha? Paano ba bumagsak, di ba? Opo. Kasi pinagtatalunan namin. Kaya hindi ako masyadong makapamalagi doon sa hearing. Ang karamihan nun, ang pinagtatalunan kung paano aagapayan ang ating mga mamamayan. Oho. So magsisimula sa mga tsoper, sa mga commuters, Opo. isinasama pati mga konduktor. Pagkatapos, so sa panig naman ng mga tricycle driver, halimbawa, Opo, yan. sa panig ng mga mangingisda, o ano naman nyo, sa panig ng DSWD, paano kayo tumutulong, paano kayo nagtutugma. Opo. Ang sa akin naman kasi, hindi ko pa naiintindihan, bakit kasi tumaas? Dahil nagre-research naman ako. Oho. Ewan ko, ako na lang yata nagre-research eh. Oo. Bakit ang nakikita ko naman presyo, pwede naman tayong bumili doon sa May sinasabi. option eh. May option sila. Oo. Meron naman ka akong pamilihan. Bakit ka ako hindi nyo man lang ka ako pansinin yung aking sinasabi na independent data? Oho. Palagi nating pinagtatalunan ng Strait of Hormuz para bang akala mo para bang kayang-kaya natin, alam natin kung nasan yung Strait of Hormuz. Parang wala nang ibang option. Yun na lang talaga eh. Parang ganun po nangyayari. Samantalang sinasabi nila, hindi, 20% lang naman ang Yes, nanggagaling yun ang dyan. facts. Opo. Yung mga yung 80%, May ibang daanan. may ibang daanan. Opo. Ngayon, huwag na muna nating pag-usapan yan kako dahil meron akong isinasubmit sa inyo at isinasangguni ng mga independent data. Kasi nagsimula kami, pinresent ko March 17 data. Opo, opo. Sabi ko, kahit na isaalang-alang mo na kako yung shipping cost, yung maps ng Singapore at saka yung ganito at ganyan, FOB o CIF, Yes po. naglalaro lang kako sa, at that time, 45 pesos to 50 pesos per liter ang diesel. Diesel mo nang pinag-uusapan namin. Okay, opo. Bakit hindi kayo bumili rito? Tapos sabi ko, ito, ang binabanggit ka ako ng isang informant ko sa Singapore, ito ay tinatawag niyang tank to vessel procedure. Yes po. Ngayon, actually, pagdating sa ano lang parang 25 lang eh. Magiging 45 lang dahil idadagdag mo yung additional add-ons, mga local na yun eh. Dito sa Pero, atin lang, sa Pilipinas na po yun. Opo. Tingnan mo ka ako, itong sinasabi ko sa inyo, hindi natin inaalis ang excise tax dito at saka VAT. Kasama pa yun eh. Opo. Pero katapus-tapusan, yung landed cost, 45 pesos. Wala tayong inalis na excise tax, wala tayong inalis na VAT. Nabat, opo, yan. O di ibig sabihin, talagang katanggap-tanggap ito. Oho. Bakit ayaw ninyo ka kung i-consider ito? Ang medyo nakakapagtaka doon, Jen, Oho. hindi sila kumikibo eh. Ni walang nag-verify nga po sin eh. Sana man lang merong isa na naglakas ng loob. Opo. Senator, mawalang galang na pero parang sa comics nyo po nakuha yan eh. Parang katang-isip lang po yung ginawa ninyo yan. Pasensya na po kanya. Opo. Kasi po Yan. pinag-usapan natin dito seryosong bagay. Yan, opo. Ako naman sabi ko, kung ako po'y nagkamali o kaya nagkamali yung informant ko, Oo. kaming dalawa na lang ang mag-aaway. Ako po mag-a-apologize kaagad ako sa inyo. Oho. Ang tanging gusto ko lang unawain nyo sa akin, kaya ko lang nagagawa ito, gusto ko po talagang makatulong. Yeah. Meron pong Maghahanap tayo alternative. talaga ng May alternatibo. alternative. Yes. Sana tingnan nyo muna ito. Opo. Hanggang ngayon, Wala po. iniwan ko yung, 25 yun, March 25 yung pangalawang namin, pag-hearing. Pagkatapos, nag-hearing kami uli, anong date yun? Basta 19 days later, nag-hearing kami uli. Ito lang nakaraang linggo ata yun sin eh. Nakaraang linggo, Opo. may dala-dala na naman ako, tumaas ng konti, Oho. from 55, naging 61. 61, yes. Pero sabi ko, Mababa pa rin. reasonable pa rin ito Opo, eh. oo. Reasonable pa rin ito. Pero yung huling pag-hearing namin, wala na yung mga oil companies. Yung sinasabi ko sa yung ilatag ko yung tatlong data na nanggagaling sa
tangke ng Petronas at saka tangke ng Rotterdam. Opo. Walang kumibo. Wala po. Itong huli, ang sinabi ko na lang sa DOE, sabi ko, pagkatapos po ng 19 na araw mula nung tayo ay Nagkita-kita, tag-usap-usap. Opo. duminig last time, 19 na araw na po nakakaraan, na-check nyo na po ba itong mga datos ko? Wala pa rin. Kasagot-sagot ng isa. May kulang pa po kasing isang... Ibig mo sabihin ka ako yung isang yan, hindi mo pa ako natukoy kung ano yung sinasabi. 19 na araw na pinag-uusapan Nakalipas, natin. Crisis na tayo. Crisis Energy ito crisis eh. na. Opo. Crisis ito eh. Nakalimutan ko pa nga sabihin. Alam mo, ako meron akong maliit na pinagtatamnan ng konting pangkabuhayan. Gulay. Opo. Meron akong 2 hanggang 3 tao doon. Kasi sila po ang naglalagay ka ako ng chemical na yun po yung kinakain o siya yung sinisip-sip ng mga lettuce na tinanim ko. Pagkatapos po ng halos 2 linggo, Opo. lalaki na po yun, pwede na pong ibenta. So yung pong konting ginagamit kong mga materialis dyan, kasama na po yung tubig, chemical, at saka po yung nilalagay na parang lupa niya, pero hindi lupa eh. Yan. Opo. Ako po sa kaliitan kong ito, kaya ko pong i-program eh. Meron po tayong tinatawag na material replenishment plan. Yes po. So alam Tama kayo. ko po kung kailan mauubos po Yung tubig, yung sisip-sipin yes po. Yan. Kasi po 700 cups lang po yun eh. Kayang-kaya ko pong i-project. Bakit kayo po, wala po ba kayong ganon? Yun sana yung pinakasimpleng Kung Nakaparaan ako na, kaya gagawin. ko isang maliit lang naman akong entrepreneur, isip-sipin mo 700 cups lang na yun dyan. Opo. Na lettuce, kayo po hindi nyo po ba kayang... Mga expert na sila dyan, Sen. Ang iba nga doon na tumanda sa DOE. Di ba? Halimbawa, yung tinatawag nating dyan, ikaw marunong ka rito dahil engineer ka eh. Paminsan-minsan naman. Paminsan-minsan. Opo. Halimbawa, yung konsepto ng economic order quantity. Yan. Di ba? Oho. Ang pagkakaalam ko dyan, Jen, yan ay isang may formula yan, Jen eh. Okay. Na merong kumpanya na malalaki na kanilang napoproject yung pangangailangan nila ng raw materials. Yes po. Ano ba ang mga kailangan natin para i-produce itong isang produktong ito? O product 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Mapoproduce mo yung product X. Opo. Ngayon, may kanya-kanyang bahagi yon. Oho. Halimbawa kami nung ako'y nasa isang construction company, bago ka makapag-produce ng isang cubic meter ng transit mix, yung Opo, pinaghalong yung konkreto, O yan, opo. meron kang porak sand. Galing sa porak, kaya ka tinawag Kaya pala Porak Sand. porak sand. Opo. Kung halimbawa, depende sa halo, meron kang G1. Mga aggregates. Aggregates, opo. Kumisan 3/4. Yan. O yan. Yung lalaki ng bato. Meron ka ngayong simento. Ay, siyempre po. At saka yung tubig na halo mo ganyan. Oho. So ako ngayon yung logistics na tumatantya dyan. Ayaw ng management na makakuha ko ng marami na hindi namin kakailanganin dahil yung kapital natutulog. Okay. Natutulog ang kapital. So, kailangan kang mag-procure ng dami o basta bastanting stock na hindi magsasakripisyo yung operation mo Yes at po. hindi naman natatali sa kapital. So kung tatawagan nila economic order quantity. Ayun pala yun. Ngayon, tatanong ko sa DOE, yung konseptong ganyan sana. Oho. Kasi ito binili mo ka ako dun sa murang presyo. Opo. Meron pa tayong 2 buwan, sabi ng Pangulo. Na stocks. Opo. Bakit ka ako halos 3 weeks nung pumutok ang digmaan sa Gulpo. Sa Iran po. Yan. Sa Iran. Oho. At isinara yung... Bakit yung 55 naging 110 naging 110? Oho. Paano nangyari yun? Yung pinipilit ninyong replacement cost, naiintindihan siguro ka ako ng Ng ating mga kababayan. kababayan yan. Opo. Kasi nga, bibili ka
sa panibagong presyo. Yes, mahal na bibilhin mo eh. Sa dikta ng pandaigdigang merkado. Yan ang sinasabi nila eh. Opo. Di ba? Sa aming mga reporter, lagi sa dikta Oo. ng pandaigdigang pamilihan. The dictate of international market. Yes, opo. Actually, ang sinasabi nilang pandaigdigang merkado, yun ang datos na kinakalap nung tinatawag na Argus. Ayun, opo. Parang trading floor yun. Trading floor po kuha ng dito, kuha petrolyo, dito, yes. kanya-kanya. Pagkatapos, ipoprocess niya, ito ay ang international market. Yeah, yun ang dikta Teka nila. muna, ba't mo gagamitin yan? May 2 buwan tayo. Oho. So, nung kinukwenta ko, sabi ko, alimbawa, makatipid ka lamang ng 5 days, alimbawa. Ginamit mo na kako yung replacement cost. 5 days lang. 5 days pa lamang po, oo. Kinuwenta ko yung kinikita nila, yung differential na 70 pesos. Oho. Minultiply ko sa 996 million liters Oho. per month. Opo. Sabi ko, Yun kasi ang sabi ng petroleum company na ano, mahigit na 2 billion pesos po ito. sa diesel pa lang yun, Sa sir, isang ha? araw. Opo. Alimbawa, 5 araw, yun ang crucial, alimbawa. Oho. Diesel yun. Opo. Pag sinama mo yung gasolina, 714 million Oho. liters. Opo. Ang differential is 30 pesos dahil pumalo Pumalo din na siya. nga po yung presyo, oho. Oo. Pag pinagsama mo yung dalawa, Aabot na ng 3 billion. 3 billion pesos. Kung Per day. halimbawa, yung crucial na araw na yon, umabot ng 5 araw, 15 billion pesos yun. Paldong nga pala talaga, sir. Paldong, no? paldong. So, yun ang gusto ko sanang ipaliwanag nila. Kasi kung naipaliwanag nilang mabuti yun, Jen, alam mo, mauunawaan ng tao eh. Oo, Matutulungan naman po. nyo sila na yung nagsiskip na kalooban ay biglang luluwag. Opo. Itatapat na lang nila yung pangunawa. Sabi, So, totoo. alam kong gipit na gipit sila, pero yung sakit ng kalooban naibsan dahil sa paliwanag. May paliwanag kung ba't hindi ka gano'n. Oho. Gipit na nga, sikip na sikip pa yung dibdib. So wala ka na itulong. Kaya pinipilit ko sana na balikan nga natin po ito. Oho. Walang bumalik. Mabuti na lang. Ngayon, may re-report ko, may 2 na importer, ha? Oho. May 2 importer. Alam mo kasi, Importer po ng produkto, pero hindi ito kasama sa Big Three, oh. hindi, Iba mga, ito. mga ito yung ng supplier sa mga Sa mga small players po ba ito o paano? Oo, kasi ako mapag-research tayo dyan eh. Opo, yan. Meron tayong diesel oil import participant. On site ito. Oho. 20 ito dyan, 20. 2 po itong nag-import na yan. Ha? Magbigay lang tayo ng So, 20 kumpanya ito, nag-i-import pala sa atin, opo. Stone of Hope Builders Development Corporation, Jetty Petroleum Inc., Okay. Fuel Power Philippines Corporation, Phoenix Petroleum Marami ito. Opo. 2 po ito. Ngayon, meron din naman diesel oil participants online. Okay. May 2 tayo nun. Philippine Institute of Petroleum, ito at saka kasama yung Shell Pilipinas. So okay. meron siyang taga-import. Meron din yung CME producers. Alam mo yung CME, ito yung coconut methyl. Ito yung dinadagdag mo sa mga tama sa po yan. petrolyo. Yung additives, opo, Ngayon, blend. nanggaling sa grupo na to, 2 ang lumapit sa akin. Itatry po namin yan kasi maganda po. Siguro chinek nila eh. Nagtagumpay po kaya? Hindi. Kaya nga kung nakikipag-usap sila sa akin, ano po kaya ang pinakamagandang araw na available po kayo na makontakt po natin yung informant ninyo sa Singapore. kasi yun ang Ibig sabihin, kaya ako masaya, Oho. sumeryoso itong mga tao. May maggustong... Seryoso. Subukan. Sumeryoso. Interesado sila. Oho. Pero meron ho atang requirements na dami na dapat ay minimum requirements na nabibili nyo doon sa Singapore at saka doon sa... Kaya nga gusto na nilang makausap kasi ang minimum na volume Opo, ay 50,000 metric tons. Makikiusap sila kung papayag. 50,000 metric Nakalahati lang muna, 25,000 metric tons. Mukha naman papayag sa initial na pakikipag-usap ko sa kanila. Nako. Ngayon, kapag pumayag na sila ngayon, baka sa lalong madaling panahon, yung 2 na yun, makipag-usap ka agad. Talagang interesado sila.
Ngayon, habang ginagawa to, biglang bumaba yung presyo. Baka mamaya baka narinig na naman nila yung sinasabi natin. Teka muna, baka tayo matiklo. Baka magka-bookingan dito. Ibaba na nga natin ng konti. Ganyan. Hindi ko sinasabing ito yung dahilan, Jen. Ha? Oo nga. Nagtataka kasi ako. Napataas mo ng ganun, pagkatapos naibaba mo, samantalang alam ko naman yung volume ng importation magmula January hanggang April 10, may record ako. May record, yes po. Wala namang significant na volume na dumating eh. Opo. Pero binaba nila ng 20 pesos, kahit pa utay-utay, sabi ko nga sa'yo, Oho. at ngayon may magbababa. Ang panadago pagbaba Kasi next week. nai-report ko na may dalawa na gustong pumunta doon eh. Oho. Wala akong sinasabing kredito natin ito, Jen. Ha? Opo. Kaya lang, baka ako napapansin nila, teka muna, baka pagka nakita ng tuloy-tuloy yan, eh. Hindi kasi lagi sinasabi, hindi, sa world market, Anya, world market, yung presyo ng produktong petrolyo, medyo downtrend daw po ngayon. Sen. Sige, nandun na ako. Opo. Paano biglang bumagsak yung world market? Hindi pa naman natapos ang gera. Oho. Nag-usap lang sila, pero ang nangyari, hindi naman Yes natupad po, yung oo. kanilang ano. At sabi niya, nagbibanta pa si President Trump kayo, magde-deploy siya ng ng US Navy para gano'n na ng blockade doon sa Strait of Hormuz eh. Oo. Di ba? Nung makita nila na binigay ko kay Chairman Win Gatchalian, Oho. sabi ko kay Director Rino Abad, ito ka ako bago ako tuluyang magpaalam sa ating pagdinig, Opo. kailangan po mai-record natin, ay iwanan ko po sa ating chairman ang isang kopya po na naman ito po yung pinakahuli, sabi ko, wala pa yung local add-ons dyan, 41 pesos lang. So, nadagdag yung add-ons natin, local, 19, kaya naging 61 lang. Naging 61 pesos per Oo. liter. Oho. As of April 10. April na yata kaming nagano eh. Opo. Nag-hearing. O April Tama po 13 nata. April 13. Lunes eh. Tama pala. So Tama, Lunes. kinuha ko yung importation Oho. magmula January 1 hanggang April 10. Oho. Kayang punuin yung ano natin eh. Yung mga Kasi refinery. nakuha ko pati yung ating list ng storage, Capacity natin ng buong Pilipinas. storage at saka yung depo. Opo. Hindi sila kumikibo kasi alam ko eh. Luzon, Visayas, Mindanao, yung capacity ng ating mga storage depo, 2.5 billion liters. Okay. Opo. Pag sinama mo yung capacity, yung retail capacity ng mga individual stations Opo. na halos 15,000 gasoline stations sa Buong buong... Pilipinas. Opo. Ganun pala karaking ano natin, 15,000. Opo. Kadami. Kapag sinama mo yon, sinuma mo lahat, Opo. another 1.5. Sabihin nyo ng puno ang refinery, puno ang lahat ng station, so Oo. another, gano'n. Oh. Kaya yung total capacity natin, 4 billion liters. Buong Pilipinas po yun. Oo. Oho. Gusto niyo basahin ko kung Luzon, Visayas, Mindanao? Baka lang magtagal tayo. Basta ka kung may listahan So ako. may detalye pala kayo ng ganyan, ano? Pati nga yung istasyon, may detalye ako kung Gaano kadami yung... kung ilan yung kung sinong pinakamarami na istasyon. Oho. Kasi talaga recorded po lahat ng yan, yung mga transactions nila, Sen eh. Oo, gusto ko sana, meron man lang sanang magsabi ron, Sir, mawalang galang na po. Saan comics nyo po nabasa yan? Oo nga, para sa pantahan nyo lang ata yan, Sen eh, para mga ganyan, di ba? Baka naman Pinoy Comics, Pinoy Classics, Baka wakasan po yan. Darna Comics, alam ko lahat yan eh. Oho. Hindi po ako, checkin natin. Oho. I want you to prove me wrong kung ako po'y mali. Pero hanggang ngayon, Sen, parang wala nga ako nagbibigay ng reaction dyan sa binibigay ninyong figura. Na Hindi ka ba nagtataka? Samantalang isang participant, sabi niya, Sen, kung totoo po yan. Kasama rin Opo, yan. si Director Rino Abad. Sabi niya sa akin, kasi magkatabi kami. Oho. Sen, sabi niya, kung totoo yan, ang ganda po ng ano natin. Checkin mo ako, checkin mo. Tapos yung isang participant, galing sa isang Federation of Chinese ata, ano. Oho. Sen, sabi niya, katabi ko ngayon yung mga oil companies, nag-uusap kami, sabi niya, this is a music to their ears. Ibig sabihin, maganda. Maganda sa pandinig nila. So, bago po tayo marami po siguro makikipag-usap. Opo, ako naman. Oho. Awa naman ng Diyos, wala naman nakipag-usap sa akin. Oo nga, kaya, aywan ko Sen, talagang ako hanggang ngayon, takanta-taka. At maging ang ahensya ng gobyerno natin, parang ayaw ding i-check yung bagay na yan, Sen eh.
Kasi si Secretary Sharon Garin, parang pigil na pigil ang kanyang kalooban kung aalamin ba niya ng buong buo yung impormasyong ipinahayag po ninyo eh. Kasi yung sinasabi ko lang, Oo. yung economic order quantity, sa magitan nun, pwede bang, kasi yun lang ang gusto ko talagang malaman, kaya pala pumalo ng 110 kagad after 2 weeks. Kasi madaling ano ko, o nga no, edi titigil na ako. Makakasama pa nila kung magpapaliwanag sa ating taong bayan. O nga po, ganito. Ito pa lang, Ako totoo. ang una nilang dapat na, Makumbinsihin. makumbinsi. Oo. Economic order quantity, ang formula niyan is the square root of 2 times Naku. D. Yari tayo dyan. Pagka may square root na ganyan, medyo ilang ho tayo dyan. Kaya na natin natin sa mga square root na yan. Times S divided by H. Numero, letra, shape, pinaghalo-halo na. Kaya pagka ganyan na usapan, medyo square root. O yung D is demand. Wala, yari. Yung Yari. S